Dati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Dati-rati, inaawitan pa, labi ay may ngiti, mga mata'y nagniningning. Ngunit ngayon, nagbago ka. Nasaan na ang init ng pagsinta? Pangako mo'y hindi magwawakas. Diba't noon, sa miyo ng bulaklak at ihip ng hangin ay kapansin-pansin. Diba't noon, takbo ng oras ay di mo napapansin. Laging naglalambing, ngunit ngayon naglaho na. Sigla't tamis ng iyong pagsinta. Pagmamahal ko ba'y kailangan pa? Dati-rati, mga pangako ko'y kandungan mo't lakas. Sa pagsubok ay kay tatag. Di ba noon, sa kaibigan mo'y akong bukang bibig? Bakit ngayon'y anong lamig? Di mo alam, ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka't ako'y naghihintay, naghihintay. Ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka't ako'y naghihintay. Di mo alam, ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka't ako'y naghihintay. Panginoon, ako'y nabulag ng mandarayang mundo. Ako ay patawarin mo. Mula ngayon, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Gamitin mo ako gaya ng dati. Gaya ng dati. Gaya ng dati. We will find the principle of separation in the Bible. A roller coaster ride po ang gagawin natin ngayon dahil marami tayong mga Bible verses na pinagsama-sama upang makuha natin yung gustong sabihin ng ating Lord. Mabibigay tayo ng mga examples kung saan natin makikita yung principle of separation sa Biblia. Unang-una na siyempre, yung sa Genesis. Matapos magkasalat si Eva at si Adan, God drove out the man, no, yung mag-asawa, and at the east of the Garden of Eden, He placed the cherubim. Naglagay siya ng cherubim,
and a flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life. So dito nakita natin, bago nagkasala si Eva at si Adan, walang separation between God and man. Hindi lamang yun, hindi sila separated sa Eden. But because of sin, nangyari ang mga nangyari. Okay? Nung araw sa aklat ng Genesis, kasama nila Adam sa ni Eve na naglalakad sa garden ng God, right? Kaya nga, nung magkasala sila, biglang nagtago yung mag-asawa, di ba? At for the first time, yun yung mga first for the first time nagtago ang tao. Ang unang pinagtaguan ng tao, Diyos. And also, for the first time, naghanap ang Diyos sa tao. Maraming firsts sa Garden of Eden. For the first time, gumawa ng something na hindi aprobado ng Diyos ang tao. Gumawa ng something si Eva na hindi naman aprobado ni Adam sa kanang Diyos. For the first time si Adam, hindi nakinig sa Diyos, kundi nakinig sa kanyang asawa. Maraming first times kung titignan ninyo sa Garden of Eden. Kaya nga Book of Beginnings ang tawag dyan. At nang dahil doon, ito na nga, yung separation, yung principle of separation because of sin, nagsimula. Yun ang number 1 na naging bunga ng kasalanan ng tao. So, many years ang lumipas sa panahon naman ni Moses. Sa Exodus chapter 14, verses 26 to 29. Ito na yung mga pagkakataon na hinahabol na sila ng mga Egyptians. At yung mga tao, nagrereklamo naman kay Moses na mabuti pa, mamatay na lang kami sa Egypt, no? Kaysa naman dito kami mamatay sa ilang. Then the Lord said to Moses, "Stretch out your hand over the sea, that the water may come back upon the Egyptians." Ito na yung nakatawid na sila sa kabila. So kinakailangan naman niya ibalik siyempre kasi nakabukas pa yung dagat by that time matapos nilang tumawid upon their chariots and upon their horsemen. So Moses stretched out his hand over the sea, and the sea returned to its normal course when the morning appeared. And as the Egyptians fled into it, the Lord threw the Egyptians into the midst of the sea. The waters returned and covered the chariots and the horsemen of all the host of the Pharaoh that had followed them into the sea. No one of them remained. But the people of Israel, dito ako amis na amis sa salitang ito, walked on dry ground through the sea, the waters being a wall to them on their right hand and to their left. Gusto ko kasing imagine yung scientific view dito sa nangyaring to kasi pati yung molecule, kalitlitang molecule ng tubig, hinawi ng Lord yun para makadaan sa dry ground yung mga Israelita. Kasi nga naman alam ng Lord, paano kung basa? Hinawi lang niya pero basa naman, madudulas yung mga kapatiran, mababagok. Di ba magkakabisala sa kanilang daraanan? Pero look at the Lord. Hindi enough yung pakita lang niyang biyakin, magkaroon ng separation, okay? Between the Egyptians sa mga Israelita. Yung pangnilakaran ng mga Israelita, tuyo. Tuyo siya. Hanggang sa kalitliitang molecule, hinawi ng ating Panginoon. So dito makikita natin yung division. Ipinakita ng Panginoon, Egyptians ay divided among sa God's people. Nagpakita siya ng malinaw na example. Kumbaga, isang dagat ang pagitan nila. Kaya nga nung tinry ng mga Egyptians na tumawid, sumunod din naman sa kabila, pinigil na sila ng Lord. The Lord killed them through that same water. So dito makikita natin, you are divided. Meron division between you and my people. So kung nandiyan kayo, you will stay there. Ang mga ito ay itinatabi ko para sa akin. Hindi lamang yan, siyempre. Sa Nehemiah 2:17, "Then I said to them, you see the distress that we are in now, no? That we are in. How Jerusalem lies waste, and its gates are burned with fire. Come, and let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer be a reproach." Ano ibig sabihin dyan? Kasi alam naman natin nung araw, bawat city merong walls. Walls of separation between doon sa mga taong nasa loob ng wall at maging sa mga taong hindi belonging doon sa loob, sa mga taong nakatira sa loob ng city, and specifically sa Jerusalem. Hindi lamang siya wall of protection against people, protection against wild animals, kasi nagkalat ang wild animals.
Okay? Separation din siya kasi we know what's happening inside. Itong mga tao inside Jerusalem, inside the walls of Jerusalem, they were God's chosen people. They are serving and worshiping the one true God. Samantalang yung mga nasa labas, hindi. Kaya nga ang Israel by that time, di ba, nasa Mount Zion sila? Nasa Mount Zion. Mataas yung lugar na yan. So kung nasa malayo ka, you will see Jerusalem. Especially sa gabi, kasi may mga ilaw sila eh. May ilaw sila. Kapag nasa malayo ka, naglalakbay ka, para silang beacon of light. Para sa dagat, di ba? Yung mga pampang na merong beacon nga yata, lighthouse. Yan, lighthouse. Kaya hindi ka maliligaw eh. Like here in Saudi Arabia, kapag naliligaw ka na, tingnan mo lang kung nasa ba yung Kingdom Tower. Tingnan mo lang kung saan yung Kingdom Tower. Madali lang naman eh, right? No, nung matuto ko mag-drive, yung kagad na inisip ko, madali lang naman eh. Kapag hindi ko na alam ang pupuntahan ko, tignan ko lang, nakita ko na kagad ng Kingdom Tower, edi tumbukin ko siya. Edi ang punta ko rin, City Center, right? Konting, ano lang tawag doon? Common sense. Diba? Common sense palang tawag doon. CS. So, it symbolizes yung kaibahan ng lugar na ito sa labas. At yung separation na yan, yung division na yan, upang ingatan yung mga taong nasa loob mula sa mga taong nasa labas, maging sa mga wild animals. Hindi lamang yun. Siyempre, yung wall of Jerusalem or the whole of the city itself kasi, sila nga yung beacon eh. Sila yung light. Kapag meron nga naman nagdaang mga unbelievers, mga pagans, nakitang nakabagsak ang wall at ang mga gates, reproach nga naman. Una, ang Diyos ng Jerusalem, yan ba ang mga light bearers na tinatawag? Yung mga nagsasabing sila raw ang pinili ng Diyos. And look at them. They are lying in ruins. Kaya si Nehemiah nung panahon niya, yan ang naging primary ministry ng Lord para sa kanya. No? Katulong yung marami nating mga kapatiran by that time. Hindi lamang yon. Hindi lamang natin niya makikita yung principle of division, kundi sa Hebrews 9:1-3. Now, the first covenant had regulations for worship and also an earthly sanctuary. Kasi kung ano man daw meron sa langit, yun lang naman actually ang ginagaya ng mga tao sa lupa. No, as above, so below. Sabi nga nila. Okay? At nasa prayer ni Jesus Christ yan. That thy will be done on earth as it is in heaven. Okay? So yung tabernacle, of course kasi sa langit meron din eh. Yung mga temples, meron din kasi sa langit. Yung nga lang, sa panahon ng Revelation, we know, wala nang templo doon. Kasi ang magsisilbing templo, ang God Himself. Eh, di ba? Ang Holy Spirit nagtatranscend sa atin. Kung paano dito sa lupa, yung God ang tumitira sa puso natin. Pagdating natin sa langit, baliktad. Tayo ang tutitira sa loob ng Diyos. Nasa Book of Revelation yan, I think chapter 21 or 22. So, Hebrews 9:1-3, a tabernacle was set up. In its first room, kasi ano siya eh, 2 cube kasi ang tabernacle, 2 cube. Kaya merong pinagayahan lang yung Makkah. Yung the cube dyan sa Makkah, may pinagayahan lang sila mga sa Israel, ginaya lang nila yan. Yung nga lang sa Israel, hindi lang basta isang cube, kundi 2 pinagdikit na ganyan. Yung unang part, were the lampstand and the table with its consecrated bread. Ito yung pwedeng kilusan nung priest. Kasi nahati sa 2 cube nga siya. Okay? Ang tawag doon, the holy place. Yung unang part, the holy place. Ngayon pa man, sa gitna nga ng 2 cube, dito merong kortina. Behind the second curtain was a room called the most holy place. O yung tinatawag na, the holy of holies. Ngayon yung 2 cube na yan, dito pwedeng kumilos yung mga priest. Dito sa pangalawa, kung saan naroon ang presence ng Lord, okay, walang sino mang basta-basta pwedeng pumasok doon. Kundi yung high priest lang na talagang hinipo, anointed ng Lord upang kumilos sa loob. Kasi ano yung nasa loob? Nandun yung 10 Commandments, yung Ark itself, at mga holy things nandun sa loob. Ngayon yung mga priest, yung mga saserdote, kapag sila kumilos dyan, pumasok dyan sa tabernakulo, meron silang tali sa paa. Hindi lamang basta meron tali sa paa, merong kalembang yun sa dulo. Kasi habang naririnig mo yung kalembang, ibig sabihin buhay siya. Especially kapag nandun na siya sa Holy of Holies. Kasi kung nandito lamang siya sa unang part, at dahil nga hindi siya holy, pumasok siya sa isang holy place, he died. No? Malalaman mo kasi mapapasok mo pa siya at makukuha mo siya. Eh paano kung nasa Holy of Holies siya? Pumasok siya na merong kasalanan sa kanyang puso, yung priest. Kasi yun lang naman yun eh. Walang basta-basta pwedeng pumasok doon kasi kapag pumasok ka doon at hindi ka karapat-dapat, meron kang bayad doon sa harap ng Panginoon, you will die inside. Paano kang papasok? Kung siya nga pagpasok niya namatay siya, edi pag kinuha mo siya, babagsak ka rin, patay ka rin. May ipon kayo dun sa loob. Kaya nga meron tali. Hinihili na lamang palabas. Halimbawa, tumigil ka limbang. O, nasa na ba si brother? Sa Holy of Holies.
bakit walang tunog ng kalembang yata? Di ba? Horror yun kapag yung tunog ng kalembang tumigil siya. Horrifying yun. It means patay na yung kapatid. Hilahin na siya palabas. Kaya mayroong tinatawag na lubid. So dito makikita rin natin, may division again. Ang Panginoon nagpapakita siya ng prinsipyo sa atin, and that is division. Okay, division. At yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Ano kahalagahan ng mga bagay na ito? Hindi lamang yan, siyempre. Pumasok naman tayo sa Luke 16, 25 and 26. But Abraham replied, Son, remember, ito si Jesus Christ na nagkukwento, di ba? Isang parable niya. Remember that in your lifetime, ito yung Lazarus and the rich man. At nandun na sila sa eksena na napunta si Lazarus sa paraiso. Okay, ang tawag nila doon, Abraham's bosom. At yung mayaman nandun sa Hades, abode of the dead. Remember, in your lifetime, you received your good things. Nagpasasa ka sa buhay. Samantalang doon si Lazarus received bad things. But now, makikita natin parallelism Okay, parallelism. But now, he's comforted here and you are in agony. At hindi lamang yun, kasi hindi ba nagre-request yung tao, baka naman po pwede na isawsaw man lang ni Lazaro yung kanyang daliri sa tubig at idikit sa akin dila kasi po napakainit dito sa kanalalagyan ko at ako'y uhaw na uhaw. Hindi lamang yun, sabi niya. Between us and you, a great chasm has been set in place. Talagang naglagay ang Panginoon ng division between heaven and hell. So that those who want to go from here to, you cannot. Nor can anyone cross over from there to us. Hindi pwede. Walang crossover. Crossover not allowed. Kaya yung napapanood natin sa pelikula, yung mga kwento ng kung sino I don't know, mga visionaries or what, na dinala raw siya na ng Panginoon sa impyerno, tapos bumalik siya sa lupa at kinukwento niya about that. That's impossible in the first place. Hindi pwedeng mangyari yun, yung mga visions na yun. Kung maniniwala tayo sa hell, the Bible is enough that hell exists. Kung gusto natin maniwala sa heaven, the Bible is enough for us to believe in heaven. Kasi nga maraming visionaries na tinatawag nowadays, dinala raw siya ng Panginoon sa impyerno. At nakita raw nila doon si John Lennon, yung mga artista, yung mga ahas daw na yung mga prostitutes daw, ginagahasan ng ahas, naglalabas-pasok sa katawan niya. Tapos daw, binalik siya ng Panginoon sa lupa. Iba naman, dinala ng Panginoon sa langit, binalik sa lupa, and so on and so forth. Personally, I really do not believe that at all. Kasi according sa Panginoon, kapag nandun ka na, dun ka lang. Kasi hindi lamang yung kung may gagawa, si Jesus Christ, God Himself. But as hindi tayo appointed para sa mga bagay na yan. Pupunta ka ng impyerno kapag wala si Kristo sa'yo. Pupunta ka ng langit kapag nasa si Kristo. Yun lang ang way for us na makarating sa langit at makapunta sa impyerno. Kaso nga nakakalungkot minsan kasi naging fad. Dumarating kasi yung time, napaka-emosyonal ng mga Kristiyano. Lahat ng marinig, without even reading the Bible, pinaniniwalaan ka agad. Appeal to emotion ang tawag yan. Walang rational doon, walang rational way of thinking. The Bible is enough. From Genesis to Revelation, lahat ng gusto mong malaman sa buhay, nasa Biblia na. Whether spiritual or literal or physical na pamumuhay. Nasa Biblia lahat yun, just read it. Kasi nga marami kasi gusto nakikinig lang, nanonood lang Kaya hanggang doon na lang siya. Ano na naman kayong revelation meron ng Panginoon this Sunday? Kapatid, andyan ang Biblia, read it. It's complete. Wala ka na idadagdag, wala ka na ibabawas. Para sa mga tamad, yung mga ganyan. At hindi lamang yun, hindi siya kinakasihan ng Biblia. So meron na naman, nag-set na naman ng Panginoon ng kasam o malalim na hukay sa pagitan ng impyerno at ng langit. Meron ako nabasa yung patungkol sa Abraham's bosom kasi minsan kasi nalilito tayo. Ano yung Abraham's bosom? Yung paradise, iba pa pala yung langit or what? Sa mga Hudyo kasi, ang ibig sabihin ng Abraham's bosom, paradise. So paradise sa kay Abraham's bosom, isa yun, hindi yung tipong Abraham's bosom, nandun ka talaga, nakahimlay ka sa bosom ni Abraham or what? Hindi. Kasi alam kasi nila kung nasan si Father Abraham. Si Father Abraham nasa paradise. So sabihin kasi nauna siya father of faith right? So ang kasabihan ng mga Hudyo, kapag namatay siya, makadiyos siya, nasa piling na siya ni Father Abraham, and that is where? Paradise. Okay, paradise. Okay, sa ano pa? Revelation 21 27.
ito na yung bumaba na yung New Jerusalem. Yung cube. Yung original na the cube. Hindi yung cube na nasa Makkah. That is Satan's cube. Walang ginawa si Satanas kundi Antichrist nga eh. Gagayahin yung mga plano ng Diyos, gagayahin yung mga disenyo ng Diyos, pag ginaya niya, siya naman ang sinasamba. Ang tunay na the cube o yung New Jerusalem ay dito natin makikita sa Revelation. At nung bumaba na rin yung New Jerusalem, no, nothing impure will ever enter it. Kasi ito yung New Jerusalem, ito yung great city of the Lord, ito yung bride. Kasi lahat po na nakatira sa loob ng New Jerusalem, ito yung mga na-rapture, no, ng mga panahon na yon. At dito magsisimula yung 1,000 millennial kingdom ng Lord. Yung kanyang earthly na pamamalakad sa mundo for 1,000 years. The bride, tayo ang laman nun. At according to pagbaba daw ng New Jerusalem sa earth, okay, nothing impure will ever enter it, nor yung mga nasa loob naman, di ba, hindi rin makakalabas. Anyone who does what is shameful or deceitful, hindi makapasok. But only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Kung meron tayong pinagpapagalan, mga kapatid, make sure nakasulat tayo sa Lamb's Book of Life. Kasi hindi ba sa mundong ito, ang dami natin pinagpapagalan. Kandara pa kang bumili ng maraming Pepsi, makaipon ka ng mga crowns para sa yoyo. Gusto mo ng yoyo? Di ba nauso yun na inong 80s yung yoyo? Walking the dog. Di ba? Nauso yun ng araw eh. Ano pa? Bazooka Joe. Mag-iipon ka ng maraming Bazooka Joe kasi may comics. Ako naalala ko na yung funny comics nung batang paslit pa ako noon. I think 90s yata yun or what? Or 80s. Funny comics na kapag naka 200 kaya or 100 na kopya, meron kang libreng Voltes 5 na laruan. At hindi plastic. Pondidong bakal, matibay talaga. Sandali ko lang pinakinabangan kasi may kumuha eh. Diba? Kaya sobrang lungkot ko nun. So, hindi ba ang tao na napakahilig natin sa ganyan? Magsha-shopping ka kasi merong mananalo ng kotse. Kaya minsan hindi mo naman kailangan. Ba't ang daming patis? May patis na itong bahay mo. Kasi nga merong ano ba na, di ba? May patis yung bahay. Kasi pag naka 1,000 patis ka, mananalo ka ng isang raffle ticket. At baka sakali, mabunot ka. Diyan tayo pagdating sa mga bagay na yan, right? Pues, pagpagalin din natin na tayo, talaga, siguradong nakasulat sa Lamb's Book of Life. Kasi po ang tunay na kaligtasan, nakikita sa buhay. Hindi ba sabi ng Lord, kung ano ang puno, yun ang bunga. And at the same time, kung anong bunga, yun ang puno, kahit bali-baliktarin mo pa yan. Kung talaga ikaw nakasulat ka sa Lamb's Book of Life, nakikita sa buhay mo na talagang papuntang langit ka. Kasi kitang-kita naman eh. Tignan mo itong kapitbahay natin, napaka-suwail. Yung buhay niya, papuntang impyerno. Di ba? Madali mo malaman kung papuntang impyerno eh. Di napakasama ng buhay. Kaya nga ang tawag, halangang kaluluwa eh. No? Itim ang buto niyan. Naging curious ka ngayon. Nang mamatay, itim ba ang buto? Kaya kaluluwa, halang. Di ba? Yung mga na-inventong salita ng tawag, sabihin, halangang kaluluwa or papuntang impyerno. Kung papunta ka sa langit, nakasulat sa Lamb's Book of Life ang pangalan mo, then yung buhay mo rito, nakasang-ayon sa pupuntahan mo. Ang example nga natin, kung pupunta ka ng Canada, ano bibilin mo? Sando? Magbibili ka ng spandex? Hindi, ano binibili? Makakapal na mga suot, kasi lagi malamig doon, Manitoba. No? Ganyan kataas ang yelo. Pagpala mo, pagtingin mo sa likod mo, ayun na naman, hindi ko walang katapusang pagpapala ng yelo. Kaya dapat ang damit mo, siyempre makakapal. Okay? Kasi may kinalaman yung kung sino ka ngayon sa pupuntahan mo, sa pananamit. Sa pagsasalita, ganun din, di ba? Sa Pidos. Bago tayo pumunta ng Saudi Arabia, tinuturuan tayo ng Mapi Muskila, ng Aywa, di ba? Akay. And so on and so forth. Kasi Pidos yun, pre-departure orientation. Yung buhay ng Kristiyano, ganun din. Nagpipidos din tayo habang tayo nasa mundo. This is what? Pre-departure orientation. Ano sinabi nila sa faith? No? Don't leave earth without it. Kasi pag umalis ka ng earth at wala kang faith kay Jesus Christ, impyerno punta mo, hindi heaven. Ano raw yung Bible? Basic instruction, ano raw? Before leaving earth. Okay? Kung sino pa yung mga magagaling mga unbelievers, sila pa yung gumagawa mga ganyang mga acronym or what. But actually, that's true. Basic instruction before leaving earth. Okay? At basahin siya para malaman natin mga bagay na ito. So, dito makikita natin, again, merong division lagi. Merong light, merong darkness. Merong tupa, merong kambing. Hindi ba? Makikita niyo ba yun? Ganun lang lagi. Straight. Walang tupang kambing. Walang ganun. No? Yung double. Ano ba nangyayari sa mata ko? Hindi ko maintindihan. Tupa ba to? Kambing or what? Hindi. Automatic yun. Kung tupa, kambing.
Ganun ang Lord. Pagdating sa mga bagay na yan, talagang straight cut. Hindi tayo iiwan ng Panginoon sa gray area. Kaya naman po, ang pamagat ng pag-aaral ngayon ay The Great Divide. At ang Diyos po ang siyang gumawa ng division na yan. Not us. Kapag tayo ang gumawa ng division, pawang kawasakan lang ng buhay ang mangyayari. Kaya hindi tayo nagseset ng division. Ang Diyos ang magseset ng division sa bawat aspeto sa buhay. Kaya kung meron tayong gagawin dito, kunyari meron kami mungkahi, mga kapatid, mula ngayon, pag hindi Kristiyano, wag pansinin. Hindi maka-Diyos yung division na ginagawa natin. Wag tayong susunod siyempre. Kapag hindi mahaba ang buhok, di ba? Wag papasukin sa church. O doble ang tithes. Ba talaga ang buhok nandito na lang. Eh kapag nagkalbo po ako, wala nang tights. Hindi, hanggang dyan lang. Di ba? Okay? Ngayon, bakit nga ba? Bakit kinakailangan na alam nating mga Kristiyano, yung division, yung prinsipyo ng Panginoon pagdating sa division. Okay? Na kung kambing ka, kambing ka. Kung tupa ka, tupa ka. Kung pagan ka, pagan ka. Kung Kristiyano ka, Kristiyano ka. Kung light bearer ka, light bearer ka. Or darkness bearer ka, darkness bearer ka. Bakit siya mahalaga? Simple lamang kasi ang gustong ipakita ng Panginoon. Because it is a matter of distinction. At yun ang nakita natin sa buhay ni Daniel kanina. Sila ang light bearer. Kinuha ng isang dark empire from the dark na pinangungunahan ni Nebuchadnezzar, no, sa empire ng Babylon. Nanatili silang ilaw, no, nanatili silang ilaw sa loob, distinct. Kasi nga, hindi ba sabi nga ni Kuya Kit kanina, saan ka nakakita na yung ilaw nilagay sa dilim, kinubabawan ng dilim yung ilaw, na sobrang dilim, talagang yung natakpan ng dilim yung liwanag. That's impossible to happen. Impossible. Kahit pitch black yan, maglagay ka ng kahit, bumukas nga lang yung cellphone mo eh. May ilaw na, makikita mo siya eh. No? Hindi kailanman kaya ng darkness na pagtakpan, no, i-overwhelm ang liwanag. Ganun din tayo mga kapatid. Ilagay man, anyway, ang mundong ginagalawa natin, napakadilim mga kapatid. Yun ang sinabi sa Isaiah, di ba? Napakadilim ng sanlibutan. At mula doon sa kadiliman, mayroong liwanag na lumitaw, and that is the Lord Jesus Christ. Siya yung light. Sabi ni John the Baptist, I am not the light, ha? Look at that. Napakabuti ng ating kapatid na si John the Baptist. Kasi nga, for him, I must decrease, and he must increase. Kaya simula pa lamang, nililinaw niya, hindi ako ang light. Kundi, ano siya? Witness lamang siya nung light na paparating. And that is the Lord Jesus Christ. Hindi niya kine-claim yung glory. Laging glory to the Lord. Glory to our God. So, it's a matter of distinction. Halimbawa, yung mga anak natin, di ba? Meron distinct na attitude sa karakter. Yung bawat pamilya, di ba? Halimbawa, yung pamilya ninyo, isa sa distinct characteristic ng pamilya ninyo, kumakain kayo ng burong talangka or what. Yung iba, hindi. Pero iba naman, kumakain naman sila ng bugs. Pinaritong uang, locust, mga distinct feature. Kaya kapag dumalaw ka kay Lemuel, mahain ang kanila ng bugs. Mayaman sa protina yon kasi mga Ilocano sila. That is natural for them. Pag sila naman ang dumalaw kay Kuya Jun, hahain naman sila ng burong ano ba yan? Burong isda, di ba? Distinct kasi, bawat bayan may distinction. Bawat tao mayroong distinction. Laging mayroong distinction. Ngayon pa man, inaraw daw natin, tayo mga Kristiyano, supposedly, meron tayong distinction sa mga hindi Kristiyano. There must be a clear chasm or clear distinction na kapag pinag-adi kayong dalawa, kahit si Papa kayong katabi mo, ito ang mukhang Kristiyano eh. Sabi si Papa, nakaganon pa siya. Kaya kindat-kindat pa siyang ganyan. Pero hindi, ito ang mukhang Kristiyano, yung katabi niya, si Lito, dito ba pangalan niya, or what? Kitang-kita mo yung distinction. Mahalaga siya, especially sa mga huling panahon. According sa Book of Revelation, ang titignan doon ng mga angels, ng mga reapers, no, paano lang paghihiwalayin yung wild bush doon sa mga, kumbaga, doon sa mga hinirang ng Diyos. Titignan daw yung mark of the Holy Spirit. Kaya mahalaga ngayon pa lang nasa atin yung mark of the Holy Spirit. Kasi again, 666 nga, merong pangontra kaagad si Satanas. Kung merong mark of God, merong mark of the beast. Hopefully ngayon po hindi mark of the beast na nasa inyo ngayon, no? Nasa bawat isa sa atin. Pag dumating yung time na yun, maliwanag naman siya. We will know kung ito na yung tatak ng halimaw. Pero supposedly kung Kristiyano, yung marka ng ating Panginoon na nakikita sa atin. It is a matter of distinction. Una, sa Diyos muna. Paano naging distinct, naging kakaiba ang Diyos? There is no one like the Lord. Wala siyang katulad.
1 Chronicles 17:20, there is no one like you, Lord. Bakit? Because there is no God but you, as we have heard with our own ears. Di ba, naikwento ko nung nakaraan, bakit galit na galit ang Panginoon sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan? Una, sumasamba sila sa mga Diyos na hindi nag-e-exist. Because there's no other God but one, and that is God, yung Diyos natin. Tapos, sumasamba kayo sa bang Diyos? Kumbaga, nawawala ka sa sarili mo. Para bang meron kang nakakausap na wala naman? Di ba ang tawag doon? Insane. Insanity ang tawag doon. Hindi lamang yun, gumawa ka na, kasi wala naman talaga ibang Diyos, si Yahweh lang. Ang ginawa ng tao, gumawa ng sariling Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. At after ng gawin yun, sinamba niya. Saan napunta yung pinagtabasan? Ginawa arenola, ginawang panggatong. Tapos yung isa naman, na isang kahoy lang naman pinagkuhanan, naging Diyos yung kalahati, naging arenola yung kabila. Sabi ng Lord, katawa-tawa. Di ba? Malaking kalokohan. Kasi walang ibang Diyos. Kaya, hindi tama na meron kang ibang sinasambang Diyos kasi ako lang ang Diyos. Dadagdagan pa yung kasalanan mo, kung mga wala na may ibang Diyos, gumawa ka na lang ng sarili mong Diyos. At matapos mong gawin, sinamba mo siya. Okay? So, ang number one distinction ng Diyos, walang ibang Diyos. Kung tutusin, even the word distinction, hindi applicable sa Kanya Kasi wala kang pagpaparisan Tayong mga tao, masasabi mo, itong distinction ni Lito sa ni Chris. Kasi they both exist. At nakikita mo yung pagkakaiba nila, yung distinction. Ang Diyos kung tutusin, wala. How can you say kung anong distinction ng Diyos in the first place? No? And yet, for the sake ng ating pag-uusap, para mag-grasp man lang natin yung ating gustong malaman sa umagang ito, ipinasok natin nandun sa ating usapan. There is no other like Him. Wala. Kapag gumawa man ng Diyos-Diyosan ng mga tao, we know in the first place that is fake. Nagsasayang lamang ng lakas at pagod ng pagiging seryoso ang mga tao. So, kung ang Diyos ay distinct, nagpakita na siya ng distinction, of course, there is no one like He sa people din naman. 1 Chronicles 17:21 and 22, dire-diretso lang yan. So, there is no one like you, Lord. At the same time, who is like your people, Israel? The one, kasi merong one God, meron din namang one nation, no? The one nation on earth whose God went out to redeem a people for Himself and to make a name for yourself and to perform great and awesome wonders by driving out nations from before your people, whom you redeemed from Egypt. Kung distinct ang Diyos, maging yung mga tao na para sa Kanya ay meron din naman pong distinction, merong kaibahan. What is this? What are we trying to say? It is a unique and everlasting distinction. Kaya po hindi totoo yung salita ng iba na, born again ka pala, Brad. Yes. O bakit? Kasi ako dating born again din That's wrong. No? Mali saan niya hinugot yung dating born again? Once you're born again ka na forever. Ano sinabi ng Panginoon? No? John 3:3, ano sinabi? Unless a man be born again, he will not enter or see the kingdom of God. Hindi niya sinabing unless a man is born again, and again, and again, and again. Isa lang ang born again experience. It's either na-experience mo talaga yung born again or hindi. Maaring akala mo lang na born again ka, kaya yung term na sinasabi mo, dati kang born again. Hindi ka naging dating born again. Hindi ka lang talaga naging born again, to be honest. Okay? So yung mga salitang yun, nakakatawa. Kasi lagi ko naririnig yan, dating born again. Malaking kasinungalingan at nakakatawa sa harap ng ating Panginoon. Kasi kung dati kang born again, ano pang way mo para maging born again? Ang sabi ng Panginoon, isang beses lang pinapanganak ang tao mula sa nanay niya, isang beses din naman siya panganganak sa spiritual. So, kung dati kang born again, na wala pagka-born again mo, forever ka nang cut and lost and you will go to hell after that. Kasi wala nang second chance. Right? So, isa lamang po ang born again experience. Walang born again and again and again. Okay? Hindi ako nagsabi noon, si Jesus Christ. So, it is a unique and everlasting distinction. 1 Chronicles 17:23. You, ang Diyos ang gumagawa, hindi tao Ang Israel po, nag-receive lamang ng favor. Tumanggap lamang sila ng pabor sa Diyos, ng grasya, ng mercy from God. You made your people Israel your very own forever.
And you, Lord, have become their God. Kung hihintayin ng Panginoon ng Israel na tumawag sa Kanya at gawin siyang Diyos, hindi mangyayari yon ever. Tayo man, kung hihintayin ng Diyos na tayo, isang araw nagising ka, gusto ko nang tumanggap kay Jesus Christ bilang Lord and Savior. Hindi mangyayari yun. Ano sinabi sa Biblia sa Romans chapter 3? Wala ni isa mang naghahanap sa Diyos. Because there is no one righteous, no, not one. No one seeks after God. Because of our fallen nature, maging yung paghahanap sa nag-iisang Diyos, hindi mo magagawa. Because you're what? You are dead spiritually. Ano sinabi ng Panginoon? Hindi mo maintindihan yung mga bagay na spiritual kung hindi ka muna ipanganganak sa spiritual. Yun yung sinabi niya kay Nicodemus. Kaya ano ginawa ng Panginoon? Siya ang gumawa ng unang hakbang. He called our names before the foundation of the world. Kapag tinawag ng Diyos ang pangalan mo, nang hindi pa nalilikha yung physical universe, isa lang ibig sabihin nun, you will go to heaven regardless na magiging buhay mo. Of course, isang araw, marirealize mo sa buhay mo that you are called. You know why? Kasi may pagbabago. At nagkaroon ka ng pagtanggap. Personal na pagtanggap kay Jesus Christ, and then changes will appear. Kapag nakita mo yung mga changes, then you will say, thank you Lord, dahil tinawag mo ako. Okay? Ang prerogative po, laging sa Diyos. Ang initiative, laging sa Diyos. Siya ang nauna bago pa tayo. Ano sinabi sa Romans 5:8? He loved us habang tayo ay nasa lusak pa ng pagkakasala. Ano sinabi sa 1 John? No? Natuto tayong magmahal because He first loved us. Laging una ang Diyos. Okay? Tayo tumatanggap lang, tayo reactive, siya proactive. So, kaya naging unique at everlasting ang distinction, maging yung relationship ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Unique. Makikita mo talaga mga nasa dilim at mga nasa liwanag. Sumasamba sa Diyos-Diyosan na hindi nag-i-exist at mga sumasamba sa tunay na Diyos. Everlasting yung pong distinction na yan. At yan din po ang design ng Panginoon sa atin at mamaya po masuhukayin natin siya. Hindi lamang sa Old Testament. Malinaw din pa sa New Testament yung distinction, of course. Jesus in the New Testament does the same thing. Matthew 16:15-16. Jesus said to them, "But who do you say that I am?" So Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." Sinigurado, of course, alam ng Lord ang puso ng lahat. Hindi niya na kailangan gawin yan para malaman din ni Jesus, ay, okay pala si Peter kasi sinabi niya yun. Hindi, para marinig ng lahat at lumabas sa sarili ng labi yung katotohanan. So, yan pala ang pagkakaakala ng mundo kung sino ako. Ikaw yun naman, anong pagkakakilala niyo sa akin? At lumabas nga sa bibig ng mga kapatid natin, ikaw ang Kristo, the Son of the living God, God in the flesh. Nilinaw ng Lord at kinakailangan lumabas sa bibig ng mga kapatira, ng mga apostol, at marinig ng lahat na si Jesus ay yung the one. Yan yung mga words na ginagamit sa Old Testament. The one, big O, the rock, big R, the sun, big S. Ang ibig sabihin yun, siya. Na ikaw to, Panginoon. Ikaw yung Diyos na nagkatawang tao na magliligtas sa amin. Kasi sinabi ng Panginoon sa Old Testament, no? Ako ang magliligtas sa inyo, sabi ni Yahweh. I will save you, I will come and save you. Tapos ang dumating Jesus Christ, ano yung sabihin nun? Because He is God in the flesh. Isang Diyos na katawang tao, okay, upang tayo maligtas sa ating mga pagkakasala. Ano pa? Ang sabi ng Lord, "Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. So, be wise as serpents and innocent as doves." So dito makikita natin yung pagkakaiba. Sabi ng Lord, kayo, mga tupa kayo. Yung pagdadalan ko sa inyo, ano rin sila? Mga asong lobo, mga wolves. Merong distinction. Kaya maging maingat din tayo sa ating panlabas na anyo, mga kapatid. Kailangan kakitaan tayo ng kaamuan na parang kang tupa, punong-puno ng humility. Kasi kung hindi ka mukhang prophet eh. Mukhang prophet ang dating mo eh. No? Para bang pag dumating, ako, lagot na naman ang pera ko nito. No? Kasi may mga magagaling na evangelist, mga pastors walang ginawa kundi higupin yung pera sa wallet. Na ang pangako pa, pag binigay niyo sa Lord yan, dodoblehin niya yan. At the end of the day, pag nadoble na, hingi niya ulit. Sino uli ang kumita? Imbis na prophets. At sangkateba yan ngayon sa mundong ito, mga kapatid. No? Mag-iingat tayo. Especially ito sa mga mahilig humingi ng pera. Prayer meeting, may buslo. Gawain, may buslo. Nung kakain ka, ano ka to? May buslo din. Lahat ng gawin, may buslo. Magbabanyo, may buslo.
Paano mo hindi yayaman yung church, hindi yayaman yung pastor? Noong isang taon, tricycle lang dala niya eh. Ngayon, Mercedes na. Siyempre naman, lahat ba naman may bayad eh. No? Look at that. Buti, yung oxygen, buti, hindi niya pinababayaran. Kundi malaki-laking bayad yun. Kinonvert mo into carbon dioxide yung hangin sa church. Dapat magbayad ka. Nung dumating ka, oxygen yan. Ngayon, carbon dioxide na. Or what? So, mag-iingat. Merong mga asong lobo ng mga mukhang Kristiyano. Kailangan daw tayo, ano raw? Kailangan daw wise. Pero, kahit wise ka, mukha ka namang inosente. Okay? Nakikita sa yung pagiging inosente. This distinction covers the practical and spiritual life of every believers. Because what you do practically in life is the state of your spirituality. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin, mataas ang spirituality mo kung hindi ka nagpe-pray. Okay? Kung ako talaga taklesa, sasabihin ko, hindi ka spiritually high, kapatid. Because you're not praying. Pero ang ginagawa natin, pray natin sila para matututo sila mag-pray. No? Pero paminsan-minsan, open rebuke is better than secret love. Di ba, ang dali kasi i-claim eh, ang taas ng, mga kapatid, tingnan ko ng Holy Spirit. Kapatid, after a year, ngayon ko lang namin nakita. At alam naman namin kung ano yung pinagagawa mo bago ka dumalo ngayon. That you will tell me you're filled with the Holy Spirit. Feelings. Nothing more but feelings. Mga emosyonal na Kristiyano, akala mo naman may maloloko. Hindi natin maloloko ang Diyos at hindi rin ang pumaloloko mga kapatiran. Okay? No. Mag-ingat sa mga lumalabas sa bibig dahil lalabas kang katawa-tawa. Okay? Ginagawa nga natin biroan minsan kahit sa mga Bible study ng Miyerkules. Nanalo ka nga, lambada queen ka. Tapos nung dumalo ka once in a month, tatayo ka pa rito at magpapasalamat ka sa Lord. Maraming salamat po sa medal. Ako po ang nanalong lambada queen. Panginoon, maraming salamat sa gift of dancing. Ang lakas ng loob mo, kapatid. Bunga ba yan ng espiritu? Yung pinagmamalaki mo? No, it's not. Asan ang wisdom doon? Ipinagmamalaki mo, ginawa mo siya, kaya nangyari kasi wala ka sa gawain pagmamalaki mo ngayon. Asan ang wisdom doon? Nakakatawa. Pero pinipilit natin huwag tumawa kasi actually nakakalungkot kung bakit ganun sila. Okay? So, Galatians 5:16 and 17. But I say, sabi ni Paul, sa atin, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Bakit naman, brother? For the desires of the flesh are against the Spirit. And the desires naman ng Spirit ay against the flesh. Nakita nyo again yung great divide? Yung pagkakaiba? They are against each other. They are not friends. Hindi po sila friends. Kaya hindi mo pwedeng pagsabayin yung pagiging karnal mo at pagiging spiritual mo. No way! Kaya nga po walang isang paa na sa hukay papuntang impyerno at yung kalahati papuntang langit. There's no such thing. Kung fleshly ka, fleshly ka. Kung spiritual ka, spiritual ka. Hindi mo yan mapagsasabay. No one can serve two masters. Again, the great divide makikita natin sa lahat ng aspeto sa Biblia. For these are opposed to each other. No? To keep you from doing the things you want to do. Bakit hindi mo magawa? Si Pablo nagsabi, bakit tayo hindi natin magawa-gawa yung dapat nating gawin na paninilbihan sa Panginoon? Di ba, ang dami nating katwiran. Yung trabaho kasi, and so on and so forth. Sila ang sagot ni Paul. Flesh. Sipa ng laman kung bakit hindi ka nagiging useful spiritually sa Lord. Laman. Yung trabaho, pang-justify na lang yan. Hindi ako nagsabi, si Paul. Sinabi ba niya na kaya hindi mo magawa ang dapat mong gawin sa Panginoon kasi ang dami mong ginagawa, ang dami mong trabaho? Hindi kasi alam ni Paul, yung mga yan sasabit na lang siya kung in the first place, yung laman mo mismo ang malakas sa'yo. Kapag yung flesh kasi ang malakas, you have all the reasons in the whole universe para hindi maging useful sa Lord. Okay? Doon tayo pumapasok sa pinakapuso, pinakaugat ng problema. Wala nang kung ano-ano pang mga candy coating, mga sugar coating. Isa lang yan, makalaman ka kasi kapatid. That's why. Okay? So, dito nakita natin sa sinabi niya sa Galatians, yung great divide. Malinaw na malinaw, yung opposition. Merong opposition, ang light saka dark. Opposition ba sila? Of course. They totally oppose each other. It's either dark, it's either light. Kapag madilim, kapag binuksan mo yung ilaw, totally wipe out ang kadaliman. Hindi kayo, medyo na... Walang ganon. Totally
Aalisin ka agad ng liwanag ang dilim. So, the great divide between walking by the flesh and walking by the Spirit of God. Mga lumang katuruan to, mga kapatid. Gayunpaman, still applies sa ating lahat nowadays. The great divide between walking by the flesh and walking by the Spirit of God. So, ano ba raw yung walking in the flesh according to Paul, hindi according to me? Galatians 5:19-21. Now, the works of the flesh are evident. Number 1, sexual immorality. Ang sinabi ng Panginoon, narinig niyo nung araw na kapag ikaw nakiapid ka, pumatol ka sa hindi mo asawa, adulterer ka na. Pero itong sinasabi ko sa iyo ngayon, kapag tumingin ka sa kapatid mo nang merong pagnanasa, nag-commit ka na ng adultery. Kaya number 1, sexual immorality. Kasi alam ni Satan ang kahinaan natin, flesh. Pangalawa, impurity. Yung mga lumalabas sa bibig mo, tupa ba yan? Ba't, ano yata? Buhaya yata yan. Hindi maintindihan yung mga lumalabas sa bibig, parang salita ng dragon eh. Hindi salita ng tupa. Kasi hindi ba yung false prophet, ganun siya? Kapag tinignan mo raw yung false prophet, tupa, napakamaamo. Di ba napakamaamo? Pag bumukas ang bibig, salita ng dragon ang lumalabas sa bibig. Tayo, kumusta naman ang mga lumalabas sa bibig natin? May purity ba? Okay, ano pa raw? Sensuality. Pag sinabing sensual, everything na mayroong kinalaman sa iyong 5 senses. Doon ka lang sumusunod, napaka-emotional mo. No, ang sinusunod mo, inaamoy mo. Yung nakikita mo lang, yung naririnig mo lang, yung nararamdaman mo lang. Yun ang sensual, emotional na klase ng tao. Idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, at kasama tayo sa pwede maging idol ng buhay natin. Kung hindi si Jesus ang nakaupo sa puso ko, kundi ako, o asawa ko, o trabaho ko, or anything else, that is considered idolatry. Hindi lamang yung mismong mga rebultong nakikita natin. Sorcery. No? Sorcery. Gustong-gusto mo si sister, pinapagayuma mo. Ipag-pray mo sa Lord. Kung kalooban niya yun sa'yo, ba't may papagayuma? Diba? Kasi meron talaga nangyari sa Old Testament Sorcery. Hindi lamang yon. Bunga ng laman, enmity. Hindi lamang basta anger Enmity. Meron na kayo kumbaga kung kontra na kayo sa isa't isa simulat sa pool. Kontra, enmity ang tawag doon. Yung mga tipong pag nakita pa lang, naku, andito na naman 'to isang to. Ayan. Enmity ang tawag doon. Enmity yun. Kapag ang tingin mo sa kapatid, hindi mo kapatid, enmity po ang tawag doon. Na kapag nandun siya, nandito ka, nandun. Enmity ang tawag dyan. Hindi dapat nakikita sa simbahan yan. Hindi nakakalampas sa mata ng Panginoon, sa mata ng kanyang mga angels. Because according sa pinag-aralan natin, angels are watchers. They watch over us. Ano pa? Strife, jealousy, fits of anger. Di ba? Pinagbabalibag mo yung mga gamit sa kusina kasi naubusan ka ng kanin. Mga walang pagmamahal. Di ba? Ano pa? Yung fits of anger, yan yung mga ang tawag nila dyan, dalawang klase raw kasi anger, di ba? Merong implosive at merong explosive. Yung explosive, pag nagalit siya, papakita talaga niya, galit siya. Wala nang kanin. Tapos ng usapan, magsayang yun, mabait ka na ulit Implosive, iipunin yan. Sumasabog sa loob niya na habang nakangiti sa'yo. Kinakatay ka na niya. Manda ka next time, sige. Pag ako naman na nasa mensahe or kami ang nasa pagkain, sige, manda ka dyan. Yun na implosive na tinatawag. Fits of anger. Rivalries, yung mga pagkakampi-kampihan. Okay, dissensions, divisions. Kung ang Diyos ang nagdi-divide, okay lang. Pero kung tao, wag. Okay? Envy, drunkenness, orgies. Usong-uso yan noon hanggang ngayon. And things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Maaaring dumadalo ka sa church, and yet kung nakikita sa lahat ng mga sinasabi dito, kapatid, parang mali yata ang kinalalagyan mo. Actually ito, papuntang langit to diba? And yet you're here. Of course, kung meron siyang teachable heart, baguhin siya unti-unti. Ay, ituro sa kanya yung susunod. We must walk by the Spirit. And that is what, napag-aralan na natin, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Dun sa una, kapag ginawa mo, pwede kang ikulong. Right?
Kapag ginawa mo lahat yan, pwede kang makulong, makasuhan ka, kulong ka. Ito, walang law na magbabawal sa iyong magmahal, magkaroon ng joy, magkaroon ng peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Walang pipigil sa iyo. And yet, yan yung ayaw na ayaw gawin ng tao because of the flesh. Yung gusto mo magpakita ng pagmamahal, hindi na siguro. Wala namang kwenta yung isang yan. You know, flesh. Wala naman nagpipigil yung gusto ng Panginoon. Sige, anak, magpakita ka na ng pagmamahal. Be peacemakers ka na, anak. Kaso nga, kung nasa flesh ka, baliktad, ito ang gagawin mo. Anong peace? No peace. No? War. At yun ang gusto ng laman, mga kapatid. So, some of the distinctions the people of God must demonstrate in life as evidence of true heavenly citizenship. Kasi hindi ba, kung talagang Kristiyano ka, ang citizenship natin ay in raw? Heaven. Kung meron ng card talaga, ang sarap sana kung meron, ano? Citizenship, heaven. Ang sarap sana, no? No, sarap sana ng ganun. Di ba, pangalan mo, Tan Bon Leong. No? Tan Bon Leong. Citizenship, Canada. Oh, di ba? Canada, tapos Tan Bon Leong ang pangalan. Minsan magtataka ka pa eh. No? Si inchik na inchik talaga pag nakita mo, may halang Japanese or what. Pero sarap sana kung, di ba masarap yung ganun, especially pag naging ano ka na, citizen ng Canada or US, hinihintay mo kailan kayo mag-fill up ng resume or what? Gusto ko na isulat kasi citizenship ko eh. Di ba? Canada or Sudan or what? Mas masarap siguro kung yung citizenship of heaven, yung card na gano'n, ano? Mas masarap yun. Citizenship, heaven. Baka naman pag nag-fill up kayo ng form, lagay nyo heaven, ha? Yung magugulat yung employer. Heaven ng citizenship, kakaiba tong taong to. I-hire siya. O, diba? Kasi heaven eh. Siguro magiging heavenly ang opisinang ito kapag siya ang kinuha. Kaso hanggang sulat ka lang. Kristiyano sa muso, hindi sa puso. Ayan, nung ikunin ka ngayon, nagmukhang impyerno na yung opisina because of you. Diba? So, paano raw natin may papakita yung distinctions bilang mga anak ng Diyos? Paano natin mai-demonstrate? Of course, by not doing what everybody is doing. Deuteronomy 18:9-14. When you come into the land that the Lord your God is giving you, you shall not learn to follow the abominable practices of those nations. There shall not be found among you anyone who burns his son or his daughter as an offering. Anyone who practices divination, or tells fortunes, mga fortune tellers, nag-i-interpret ng mga panaginip, ng mga omens, or a sorcerer, or a charmer, or a medium, or a necromancer, o kumakausap sa mga patay, or one who inquires of the dead, for whoever does these things is an abomination to the Lord. Karumal-dumal sa Panginoon. And because of these abominations na ginagawa nila, the Lord your God is driving them out before you. So you shall be blameless before the Lord your God. For these nations, which you are about to dispossess, they listen to fortune tellers and to diviners. But as for you, sabi ng Lord, the Lord your God has not allowed you to do this. Not allowed us to do that. Okay, that's why. So, hindi ko mauso, susunod ka naman. Ang tao kasi gaya-gaya eh. Yung basta gagaya na lang na hindi mo lang iniisip yung ginagawa niya. Bakit baligtad ang damit mo? Para hindi ka maligaw? Hindi ba Christian ka? Hindi, ito kasi uso eh. No? Nakalabas yung tarhetas, nasa harapan pang ganun. Nakita lang kay Piolo, nakita lang sa mga artista. Baka naman gumagaya. Right? Gaya-gaya. Wala namang sense yung ginagawa niya. Baligtad yung I don't know. Yung short, no? Short. Kalalaking pa ako, short. Kung hindi man short, ang baba ng pantalon hanggang dito. Kaya sa US, sa West, meron ng mga sign eh. Bawal ang ganitong kasuotan sa establishment na ito. Kasi, mapanirang puri kasi eh. Di ba sa Mega Mall nga, bawal ang nakachinelas eh. Ngayon, sa simbahan, please, maging maayos din naman tayo sa pananamit natin. Okay? Maging maayos tayo sa buhay mismo natin, maging sa loob o sa labas. Kasi it's a matter of distinction. Halimbawa, pinagtabi kayo dalawa. Pareho na itsura nyo, ang damit nyo, law-law lahat. No? Ikaw mo, isa dito, born again. Suko na ako. Hindi makita yung kaibahan eh. Hindi makita, sa panlabas pa lang. Huwag daw gagawin basta-basta yung mga ginagawa ng marami. Be wise. Be wise. Next.
By not keeping and worshiping idols, of course. Romans 1:21-23. For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him. But they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Nakakatakot yan kapag yung puso dumilim. That's horrifying. Claiming to be wise, they became fools. Bakit naman po ninyo nasabi yan, Kuya Paul? They exchanged the glory of the immortal God for images, resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Bukod sa dapat hindi ikaw nagiging idol ng buhay mo, huwag ka rin gagawa ng mismong rebulto. At matapos mong gawin, sinasampo mo siya. At yung mga fans ni Pope, kitang-kita naman, no? Kay Mary kasi nagpe-pray eh. Ang laki pa nga, mas mataas pa nga sa kanya si Mama Mary eh. Right? Tapos fan mo, like ka pa ng like. Oh, si Pope, si Papa, or what? Like ka ng like. Gaya-gaya ka naman sa ginagawa ng mga tao. Hindi dapat gumagaya, hindi lamang yun. Huwag sasamba sa Diyos-Diyosan. Biblia nagsasabi, hindi po tayo. Ano pa? By not perverting and defiling the original creation of God. Romans 1:26-27. For this reason, ano bunga kapag iba ang ginodiyos mo? Ano yung maliwanag na makikita sa buhay ng tao? God gave them up to dishonorable passions. Example, their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. Tomboy. And men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another. Men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. Bakla. Ako ba ang nagsasabi? Biblia ang nagsasabi. Shameful thing ang LGBT. Shameful thing against the Lord. Hindi lamang yon. According kay Paul, not me. Nililinaw ko lang ha, not me. Kapag ang isang tao naging bakla, naging tomboy, yun na yung mismong penalty sa kawalan niya ng respeto sa Diyos. Dala na nila ngayon sa mismong katawan nila yung parusa ng Diyos. Ayaw mo kong sambahin sa katotohanan, ayaw mo kong kilalanin, then you will live like that. Biblia ang nagsabi, not me. At yan nakakalungkot, maraming pastor, pag tinanong mo, ano po ba ang stand ninyo sa LGBT? Hindi pa ako matured sa bagay na yan. Hihintayin ko ang maturity from the Lord. Maturity from the Lord? It's written in the Bible na, babasahin mo na lang. Ano pa hinihintay mo? Hihintayin niya ang personal niya ang kuro-kuro. Hahanap muna ng maraming kakampi. Kapag nakita niyang, kapag sinabi ko ito, maraming kakampi sa akin, then I will declare it. Anong maturity pinag-uusapan natin? We are talking about the Word. Just read it. No? Iba natatakot kasi, baka kasi iban. Baka maraming umagainst. Yung mga plano nila later on in life, hindi mangyari kapag umagainst sila sa mga ito. Mga selfish ambitions. Ayaw maka-offend ng tao, ino-offend naman ng Diyos. Hindi yon ang sinasabi sa Biblia. Ma-offend mo na lahat, wag lang ang Diyos. Nakakalungkot, pag nagbabasa ako ngayon, every day, CNN, BBC, manonood ka. Itong mga magagaling na mga naturingang mga evangelist, mga pastor na ito, Tamil-mel. Kung hindi Tamil-mel, takot. Kung hindi directly sinusuporta ng LGBT, indirectly suportado pa rin nila. Hindi pa rin lulusot sa Diyos yan, mga kapatid. Why? It is already written in the Bible. Okay? Kuya Eric, parang hatred naman yata sa mga LGBT. No, it's not hatred. We love them kung paano minahal tayo ng Diyos, but we what? Hindi natin kinakampihan ang mga ginagawa nila. Pag ako ang tinanong, hinihintay ko lang kung kailan darating yung CNN sa akin eh. No? Hinihintay ko lang talaga eh. Kaso wala eh. Walang dumarating mga kapatid. Right? Si Larry King nag-resign na. Wala na. Paano pa ako makakapag-Larry King para masabi ko ito? Through us, all of us. Just read the Bible. All the answers, nariyan na. Nakamulagat na sa ating lahat. Kaya kapag may mga pastor na hindi pa malinaw ang standing sa LGBT, mag-iingat na po tayo mga kapatid. They are protecting something else. Themselves and their friends and their career. Mag-iingat tayo dyan. Malinaw na po ba ang standing ng GCC sa LGBT? We don't hate.
the person. Pero hindi natin kailanman isusulong ang mga isinusulong nila. We will not. And we will say the truth. Masaktan man sila o hindi. Inaalala ko tuloy again merong nagtanong kasi bakla siya Ngayon, alam ko na kung ano itatanong sa akin, kung ano stand ko sa isang bagay na ganito. Inunahan ko na siya, kapatid, bago mo itanong sa akin yung itatanong mo, no? I mean, willing ka bang masaktan? Ibig sabihin, hindi siya willing, hindi na nagtanong. Hindi na nagtanong. Kasi kung tatanungin mo ako at hihingi ka lang ng pagkampi ko, and for me, para umagin sa katotohanan, hindi mangyayari, kapatid. Kahit matagal pa tayo nagkita o nagkasama, natulungan mo ako, kung katotohanan na pinag-uusapan, masasaktan kita. And that's okay with me. Okay? That's okay with me. I would rather please God than men. Okay? Next. Ano pa yung dapat na hindi nakikita sa atin para maging distinct tayo sa kanila? By not having the same attitude and character an unbeliever has. Ano ba yun? And since they did not see fit, isipin mo, they did not see fit to acknowledge God. Ang sagwa, Kaya hindi nila magawang tanggapin si Jesus Christ kasi makaapekto ng trabaho ko. Hindi ako makakapagsalita ng directly against LGBT kasi baka yung future career ko masagasaan. Baka marami akong mga politiko masagasaan, mga kapwa-pastor na masagasaan, and so on and so forth. Nangyayari siya, kanon pa lang ni Paul. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind. Kaya ang utak nila nakukubabawan ng mali siya ng kamalian. Debased mind to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, and malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. Eksaktong description ng mga taong pupunta sa impyerno. Ano pa naman? At yan ang dapat hindi nakikita sa atin. Yung mga nakalista dyan, dapat hindi po naririnig, nakikita sa atin. That is the distinction. Yun ang kaibahan. Ibang boses ni Tom Jones kay Engelbert. May distinction. Ganun din sa atin. Iba kapag tinignan mo narinig ang Kristiyano sa mga hindi Kristiyano. Okay? Sabi kasi nila, if it quacks like a duck, walk like a duck, di ba? Swim like a duck, it must be a duck. May ikaw naturingan ka Kristiyano, samantalang yung itsura mo mukhang hindi Kristiyano, kung magsalita ka, mukha ka hindi Kristiyano, ang ugali mo hindi Kristiyano, mukhang hindi kaya Kristiyano, kapatid. Okay? Hindi po kayo, kung matagal na kayong dumadalo sa GCC, masasabi yung tunay ka na. Tingnan mo muna ang sarili mo, kapatid, lest you fall. Okay, yun yung sinasabi ni Paul, test your faith. Test yourselves whether you're really in the faith or not. Lagi tayo meron self-testing, mga kapatid. Self-assessment. Iwasan natin ina-assess natin yung iba. No? Ay, wala namang kwenta yan. Siya bang mensahero ngayon? Or what? What's that? Who are you? Assess yourself. Bakit ba ako ganito sa taong ito? Bakit kapag nakikita ko siya, kumukulang dugo ko talaga or what? Right? Ipag-pray mo sa Lord. Why are you like that? Why? Next. By not approving what unbelievers approve. Ang sabi sa Romans 1:32, though they know God's righteous decree that those who practice such things, yung binanggit natin kanina, deserves to die, and that is to go to hell, they not only do them but approve, they give approval to those who practice them. Ano yung pinapractice nila? Yung mga binanggit natin kanina pa. See? Kuya, hindi naman ako bakla pero okay lang naman sa akin yung ginagawa ng mga bakla. You are the same sa mata ng Diyos. The same. Hindi ba sa husgado ng tao, kahit hindi ikaw ang pumatay, pero ikaw ang nagbuyo sa kanya para pumatay, mas malaki ang pananagutan mo sa batas kaysa sa kanya na mismong pumatay sa tao. Ganun din po sa mata ng Diyos. Hindi nga ikaw yung bakla, hindi ikaw yung LGBT, pero kung sinusuportan mo you are worse than them. Hindi po ako nagsabi. Ang Biblia ang nagsasabi.
Ikaw ang taga-budyo. Sige, chismis mo yan, brother. Huwag mong pansinin niya, sister. Mas malaki ang pananagutan mo kaysa sa kanya. Dahil parang ano ka? Sino yung ginagaya mo? Si Lucifer. Sino pa? Si Satanas na tumukso kay Eva para gawin yung karumal-dumal na bagay na yon. Nararamdaman ba natin ngayon pa lang yung weight ng pagiging Kristiyano? We must feel it. Kung hindi mo nararamdaman yung weight, yung gravity ng pagiging Kristiyano mo, go back again to evangelism. That's why yung lagi kong sinasabi, because yun lang naman ang sagot. Alam mo, masabihin ko, wag na kayong dumalo dito kung ganun din lang. Hindi. No. Lagi may pag-asa siyempre. At ang pag-asa, we must be always willing to go back to start. Lord, I would like to start again. Kasi maraming ganyan, di ba? Sa pagmamahalan, ganyan eh. Hindi kayo nagkaayos. Di ba? Break na nga tayo. Or what? Di ba? Pwede bang tatawag ka ulit? Pwede bang bumalik tayo sa simula? Let's start over again. Right? Hindi ba sa relasyon ng tao, ganun din? Sa Lord, why not? Why not? Anyway, He's a God of many chances. Okay? Ganun kabuti ang ating Panginoon. At, panghuli, ano yung mga bagay na hindi natin dapat ginagawa para maging distinct, magkaroon ng division between us as a mga unbelievers? By not following demonic teachings and traditions. 1 Timothy 4:1-5. Now, the Spirit expressly says that in later times, some will depart from the faith. Sa pamagitan ng what? Devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. Hindi lamang yon, through the insincerity of liars, whose consciences are seared. Ang mga examples, who forbid marriage. Yung mga relihiyon na nagbabawal magkasal, bawal mag-asawa, ano sinabi dyan? Hindi doktrina ng Diyos yun, doktrina ni Satanas. Kasi iba si Adan nga pinag-asawa ng Lord eh, tapos pagbabawal mo pag-aasawa. Sino sinunod mo? Ang Diyos? Hindi, si Satanas. Dalawa lang naman eh. God, Satan. Walang gitna. Okay, walang gitna. So, ano pa? And require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Alam ko naman na the earth is the Lord's and everything in it. Ngayon, inihanda mo pa ito kung kanino mang mga santa-santita dyan. No, sa Panginoon to, hindi Kanya. And I prayed for this. Tanggapin mo. Walang pag-aari si Satanas, ni isa wala. Wala. Diyos ang magmay-ari ng lahat. Niloloko-loko lang niya mga tao, making them believe na meron siyang kayang ibigay sa mga taong ito. Ano pa? For everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. Tanggapin mo siya na may pasasalamat sa Diyos. For it is made holy by the word of God and prayer. Ano yung mga bagay na hindi lang natin pwedeng kainin bilang Kristiyano? Kasi siyempre, makakapagbigay siya ng heart attack. Yun lang naman yun makakapagbigay siya ng sakit. At bahala ka na kung ano yun, alam mo yun. Yun ang bawal. No? Kung hindi makakapagbigay siya ng heart attack, hindi makakapagpa-worse sa kalagayan mo ngayon, then take it. Pero kapag kinain mo siya, okay, at after mo kainin, mamaya nangingisay ka na dyan, don't do that. Okay? So personal na siya kung ano yung pwede mong kainin at hindi. Hindi na as a group. Hindi lamang yun sa 1 Timothy. 1 Timothy 4:7-8. Have nothing to do with irreverent, silly myths. Yung mga kwentuhan, hindi ako to be honest with you, hindi ako talaga mapaupo ng maayos kapag ang mga pinag-uusapan ng mga kapatiran, mga walang kakwenta-kwenta, to be honest with you. Kung tayo hindi pa Kristiyano, sige, kwentuhang kanto, sige. Mga patawang kanto, sige. Kaso kasi mga Kristiyano tayo, mga kapatid. Ang mga angels around us. Ang Diyos Himself nakatingin sa atin, God is watching us, di ba? Tapos yung mga pinag-uusapan natin, mga bagay na kalokohan, mga kapastusan, or what? Na yung mga pinagkukwentuhan ninyo na nagiinuman kayo ng araw, yun ang ipapasok mo ngayon sa loob ng simbahan. Please, ipagpag mo muna yung paa mo sa labas bago ka pumasok. Right? Iba na ang Kristiyano maging sa biruan. Iba na tayo sa maraming bagay. Mga kapatid, iba na. Iba na dapat. Kuya, kasi di ko talaga magawang magpatawa kung di ako gagamit ng clown No? Iba di humingi ka ng tulong sa Panginoon. May imposible ba sa Lord? Right? Wala imposible sa Lord. Nagkaroon ka lang ng self-restriction, kapatid. That's it. No? Pinipili mo pa rin yung mga nangyari nung araw, ipinapasok mo sa buhay mo ngayon. Masabi diyan, train yourselves. May training. Hindi ko talaga magawa. Pues, training, kapatid. Train yourself, no, for godliness.
For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. Walang masama, alagaan daw natin ang katawan natin, okay, fine. Pero kung sa pag-aalaga mo ng physical body mo, nakalimutan mo naman yung spiritual, hanggang saan lang tong katawan na ito? Iba nga, di ba? Lalaki ng katawan, mga basketball player pa eh, biglang mangingisay. O asan na ngayon yung mga training na ginawa nila physically? Tapos ka agad. Sa isang kalabit ng taba sa puso, tapos sila. Kaya sabi ng Lord, i-train din natin yung spiritual life natin kasi yung spiritual natin may nakakonekta sa langit. Yung mga whatever physical, hanggang dito lang yung lupa, after that, that's it. That's it. So, alagaan ang physical body, pero huwag kalilimutan ang spiritual life ng bawat isa sa atin. Marami pa yan. Kaso abutin tayo ng isang araw talaga kapag itinudo ko lahat. Okay? But I hope nakuha niyo na yung gusto kong sabihin. Kung ano ine-expect ng Lord sa kanyang people. Yung change, yung difference, yung uniqueness. Okay? So in conclusion, God expects us to be unique. Unique. Mahilig tayo sa mga unique, di ba? Ayaw mo na pare-pareho. Gusto mo something different. Yun ang gusto mo. Lalo na ang Diyos. Ang sabi sa 1 Peter 2:9-10, why? Bakit gusto ng Panginoon maging unique tayo? Because we are a chosen generation or race. Chosen. Pinili ng Diyos. Royal priesthood tayong lahat. Lahat po tayo dito, saserdote ng Diyos. Okay, saserdote. Tagapanguna ng ating Panginoon. A holy nation, a holy brethren. A people for His own possession. Pag-aari tayo ng Diyos. Why? Bakit kinakailangan tayo maging chosen race, royal priesthood, holy nation, people for His own possession, that we may proclaim the excellencies of Him who called us out of darkness into His marvelous light. Kung hindi makikita ang distinction sa atin, paano ka ngayon mangunguna? Paano may ipoproclaim ang excellency ng Lord? Ang dumi-dumi ng bibig mo, tapos sasabihin mo, tumanggap ka na sa Panginoon, pare. Tapos ang bibig mo napakarumi. Ano gagawin ng tao? Linisin mo muna yung bibig mo bago mo ako linisin yung dumi ko sa aking bibig or what? Right? Ibabalik sa atin. Wala kang karapatan. Halimbawa, sumama ka naman sa Friday sa gawain. Kasi yun ang inutos ng Panginoon eh. Ganun ba? Bakit nga pa na last Friday nandito ka sa flat? Hindi lamang ngayong Friday. Last Friday, nandito ka rin actually eh. Ikaw ibalik sa'yo. Ikaw nga, hindi ka nagdadalo, tapos ako padadaluhin mo. See? Paano ipaproclaim kung nakikita naman sa yung kakulangan ng iba rin? Kung hindi naman kayo magkaiba. Okay? So, once, we were not a people of God, but now we are God's people. Once, we had not received mercy, but now we have received mercy. Ang point dyan ni Peter, ngayong naramdaman mo na supposedly, ikaw mo, yung mercy ng God, then show it. Show it. Hindi enough na sinasabi mo, God is merciful. Yung kasing mercy ng Panginoon, may bunga yon sa tao. Merong uniqueness na mangyayari sa'yo. Kaso kung hanggang salita ka lang, you are not walking your talk. Nagiging katatawanan ka lang sa tao. Ano sinabi sa Book of James? Faith without action is dead. Maganda may faith ka. Pero how can you show that faith na nasa iyo? By your life. By our life. Sa pagiging maingat sa buhay na binigay sa atin ng Panginoon kasi nakakonekta ang pangalan ng Panginoon sa atin nowadays. Especially ngayong nasa iyo na si Kristo. Lahat ng gawin natin, babalik sa Diyos yan. Yan ba ang born again? Yan ba ang born again? Okay? So, tandaan po natin, whatever we think, we believe, we follow and practice, talungin muna natin sarili natin. Biblical ba lahat ito? Ito bang pinaniniwalaan natin ngayon? Biblical talaga? Ito bang ating mga way of thinking, mga haka-haka sa ating kaisipan? Biblical ba talaga? Yung mga sinusunod natin ginagawa ng ibang Kristiyano, biblical ba talaga? Kasi marami talaga gaya-gaya lang eh. Pag tinanong mo, bakit nyo nga pala ginagawa ito? Yung bagay na ito sa church nyo. Ay, mali ko naman, dumating ako, ginagawa na nila yan eh. Asan ang why? Asan ang wisdom doon? Sumusunod ka lang sa something na hindi mo man lang alam kung ano sinusunod mo. Nakasumakay ka ng tren, hindi mo alam yung nasa una nakalagay, going to hell. It's the same thing. Ang simbahan, dapat lahat ng ginagawa natin, we are aware why we are doing it at kung biblical ba siya or hindi. Hindi lahat ng practice sa loob ng simbahan, biblical, kaya mag-iingat tayo. Okay? Kaya nga po sinabi sa Biblia, isa lang ang Lord, and that is Jesus Christ. Tayong lahat, kahit sinong pastor pa yan, evangelist yan,
sumusunod din lang kay Jesus yan. Kaya ultimately, ang sinusunod natin, si Jesus. Kapag may sinabi ang isang pastor, ito nga bang sinasabi ni Jesus? Kapag merong view ang isang pastor, ito nga bang view ni Jesus Christ ng Biblia? Yun po ang sign ng pagiging matalinong Kristiyano. Hindi ka sinabi niya, that's it for you. Okay? Walang talino sa ganun. Di sinabi niya so yun na yan. What's that? That's a form of idolatry and foolishness. Go back to the Bible. Because if everything is here, okay? Para hindi tayo humahakbang patungo sa kabilang side. We must be on God's side always. Okay? Pag-iingat tayo upang hindi tayo knowingly or unknowingly, hindi mo alam, humahakbang ka na pala doon sa dark side na tinatawag.